Happy Sabbath po muli mga kapatid. Happy Sabbath! Bago po ako magsimula sa testimony, tayo po muna ay sumatalungan namin. Pamanaran din mo sa gabi na kapag po ng Panginoon. Nawa po sasabihin ko po ito sa naman ay maging pagpapala at maging ma-encourage po kami lalo ng mga kabataan. At nawa po ito po ang magsalita sa akin. At ito ang pong sabi, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Yung testimony question po, yung kanina pong sinabi ni Sister Rejoice, na can you share a story of a time when someone showed you unexpected kindness? How did one simple act help water your spirit during a dry season? Sa Tagalog, may kwento ka ba ng isang tao na nagpakita sa iyo ng unexpected na kabaitan? Paano makatulong yung simpleng act na yun para gumaan ang loob mo nung panahon kailangan mo lang encouragement? At yung simple act po na yun, or yung unexpected na kabaitan na naranasan ko po noong grade 11 po ako, doon po sa bahay. Yun po yung time na meron po akong narinig, totoo naman po yun, parang hindi lang po talaga narinig. Narinig ko po na ang sinasabi, parang may time po kasi na nabully din po ako sa school. Hindi naman po siya physical, kundi verbal. Verbal? Yung salita. Yan, yung verbal po. Na, kumbaga parang nilait po nila ako yung kung ano po yung appearance ko. Kasi, balik nga daw ako, gano'n, kasi grade 11, mas matatangkad pa sa akin yung mga lower grade. Ayun yung, kasi, yung time na yan, yung nagre-rely lang talaga ako sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi, as much as possible, lahat ng gagawin ko, lahat ng sasabihin ko, ay iniisip ko muna. Kasi ayoko na may masabi sa akin yung ibang tao. Kasi, parang, hindi ko kayang tanggapin yung mga sinasabi sa akin na negative. So, hanggang maaari, iniisip ko muna talaga kung ano yung mga sasabihin na gagawin ko. At that time, yung narinig ko yun, parang, kumbaga parang na-hurt ako kasi, parang na-discourage ako kasi nga diba nagre-rely ako dun sa mga sinasabi ng ibang tao. Nagpapa-apekto talaga ako sa mga sinasabi ng ibang tao sa akin. At dahil doon, nakwento ko to sa kaibigan ko. Yung kaibigan ko naman na to, kinuwento dun sa chaplain namin, yung pastor namin, si Pastor Jeffel. Ayun. Yung time na yun is midweek worship. Habang naghihintay pa ng mga participants, nakausap namin yung chaplain na yun, si pastor. At doon na kinuwento ng friend ko. Kasi ako di talaga ako pala kwento nung yung nangyayari, lalo na kung hindi ko close. Ayun. Itong friend ko na to, kinuwento sa pastor namin. Kasama naman ako doon. At ang sabi niya sa akin, yung sinabi niya sa akin, ay yung pinaka-favorite na verse sa Bible na hindi ko talaga makakalimutan. Na tuwing nakakaramdam ako ng discouragement, nakakaramdam ako ng parang hindi ako worth it, gano'n. At yun yung sinabi niya sa akin na, you are fearfully and wonderfully made by God. At doon ako na-encourage na hindi dapat ako nagre-rely sa ibang tao kung ano yung mga sasabihin sa akin. Kasi, ginawa ko ng Panginoon masterpiece ako ng Panginoon. At nararanasan to ng mga kabataang tulad ko. Lalo na, syempre wala namang perfect. At yung perfect na standard ng ibang tao, lalo na sa worldly, yung standard nila is yung beauty. Ayun yun. Pero sa Panginoon, yung beauty ay nagmumula sa ating mga puso. Kung paano tayo nag-act, kung paano tayo makikisalamuha sa ibang tao. At yung parang kumaan ang loob mo na parang kailangan mo ng encouragement. Ayun yung Bible verse na yun na nag-encourage sa akin na magpatuloy na na doon ko din natutunan na hindi dapat ako magre-rely sa ibang tao. At ang huli niyang sinabi sa akin na
ayun nga, kasi nga sa mga hindi magandang sinasabi ng mga tao sa akin, na sabi niya na kapag binato ka ng mga masasamang ginawa, masamang sinabi, ay batuhin mo na mabuti. Kasi, ano yun, parang habang gumagawa ka ng mabuti, doon nila nare-realize na hindi na ikaw yung nakikita nila. Nakikita nila yung Panginoon na meron ka. At doon din, na-water yung spirit ko kasi parang na-dry. Kasi na-discourage ako, nawalan ako ng tiwala sa sarili, nawalan ako ng confidence. But may ginawa ang Panginoon, may ginamit ang Panginoon, which is yung chaplain namin. Yun yung unexpected na sinabi niya sa akin, na we are fearfully and wonderfully made by God. At doon, na-motivate ako, nagkaroon ako ng peace, at gayon din na pagkaroon ako ng kalakasan tuwing nakakaranas ako ng pamubuli. Dahil alam ko naman sa sarili ko na